sa West Philippine Sea mula sa pambabangga, pambobomba ng tubig at panunutok ng patalim. Yung i-deploy nilang person. Nasa 1,450 para sa Chinese New Year sa Sabado. Mga kalye agad dyan sa paligid, babantayan hindi makapunta. Wait, nasan ako? Teka. Huwag mong sabihin na sa Binondo ako. Binondo? As in the oldest Chinatown in the world? Ni hao! Nandito ko ngayon sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ang distrito ng Binondo. Ako si Joy. Kasama ko si Angel, si Danny, at si Kez. Nandito kami ngayon para ilibot ka sa Binondo. Tara na! Ang Binondo ay mayaman sa kasaysayan at pamana na nagsimula pa noong mga unang taon ng kolonyalismo ng Espanya. Mga pagkain, pook pasyalan, mga kaugalian, at ang umuunlad na kalakalan ay ilan sa mga tatak ng komunidad na ito. Isa ang Binondo sa mga pinaka-makasaysayang lugar dito sa Pilipinas. Kaya tara na at alamin natin, bakit nga ba ito itinatag sa ating bansa at bakit ito tinawag na Binondo? Ang Binondo ay nagmula sa salitang Tagalog na binundok dahil ang lugar na kinatatayuan nito ay orihinal na maburol. Sa kasalukuyang panahon, ito ay matatagpuan sa Kalakhang, Maynila at kalapit nito ang ilan pa sa mga dinadayong lugar sa Kamaynilaan tulad ng Quiapo, Divisoria at Intramuros. Ang Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Itinatag ito noong 1594 sa Pilipinas. Nagtataka ba kayo bakit ito itinatag dito? At bakit nakatayo at buhay pa rin ang lugar na ito hanggang sa panahon ngayon? Alamin natin. Itinatag ito noong panahon ng mga Kastila para magkaroon ng tirahan ang mga imigranteng Tsino noon na umanib sa Katolisismo. Subalit sentro na ito ng komersyon ng mga Tsino bago pa dumating ang mga Kastila. Pinapangasiwaan ang Chinatown noon ng mga Praileng Dominicano na nagtatag ng kilala nating Binondo Church noong 1956. Mapapansin na malapit at nasa kabilang bahagi lang ito ng Ilog Pasig. Matatanaw ito kapag nasa Intramuros dahil sinadya ito upang mabantayan ng mga Kastila ang mga imigranteng kanilang nasasakupan dahil sa posibilidad na baka sila ay traidorin. Hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon, puno pa rin ang Binondo ng mga Tsino na nais manirahan ng permanente sa ating bansa. Alam mo ba, bago pa dumating ang World War II, Binondo na ang sentro ng banking at finance. Dito sa Escolta, halos makikita ang mga unang commercial banks at insurance companies mula sa Britain at United States. Grabe, di ba? Mula sa Fujian Province, dumagsa ang mga mangangalakal na Tsino sa Tondo, bit-bit ang mga produktong nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Asya. Goods flowed mula Tondo, Butuan, Legazpi na umaabot hanggang kabundukan ng Cordilleras. Dahil sa masiglang kalakalan, dumami ang mga Tsino na nanahan sa Maynila. Dito na nag-flourish ang iba't ibang negosyo, mga sanglaan, bentahan ng alahas, at authentic na Chinese bakeries. Hanggang ngayon, ang Binondo pa rin ang pangunahing sentro ng kalakalan sa Maynila. Ang Binondo ay tahanan ng iba't ibang mga makasaysayang mga templo at simbahan. Mga templo gaya ng Guangkong, Songguan at Foguangshen at simbahan gaya ng Binondo, kung saan maaari nating maobserbahan at matutuhan ang iba't ibang mga tradisyon. Sa ngayon, ating bibisitahin ang simbahan ng Binondo o ang Minor Basilica of St. Lorenzo Ruiz. Ito ay tinatag ng mga paring Dominikano noong taong 1576. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang komunidad ng mga Tsino sa Binondo ay matagal nang umiiral. Sila ay mga mangangalakal na sumusunod sa mga relihiyong Budismo at Taoismo bago sila naging Kristiyano.
Ang simbahan ay itinayo upang maglingkod sa mga bagong mananampalataya at ito ay naging mahalagang bahagi ng komunidad. Simula nang ito ay maitatag, ilang beses na itong nasira dahil sa iba't ibang mga sitwasyon gaya ng lindol at mga gera. Ang Binondo Church ay naging saksi sa maraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at patuloy na nagsisilbing mahalagang lugar ng pananampalataya at kultura. Ang distrito ng Binondo ay kilala rin sa pagdiriwang ng mga pista tulad ng Chinese New Year at Mid-Autumn Festival, kung saan may kita ang mga parada ng mga dragon at lion dances, pati na rin mga paputok at iba't ibang mga kasiyahan sa kalye. Di tulad ng New Year's Day na ipinagdiriwang tuwing unang araw ng taon, ang Chinese New Year ay pinagdiriwang tuwing unang araw sa Chinese lunar calendar, na kadalasang natatapat bandang katapusan ng Enero o unang bahagi ng Pebrero. Ang Mid-Autumn Festival naman o Mooncake Festival ay ginaganap tuwing ika-15 araw ng ika-8 buwan sa lunar calendar. Ito ay kadalasan natatapat tuwing buwan ng Setyembre na umaabot hanggang unang linggo ng Oktubre. Dahil sa mga panahon na ito ay pinakamaliwanag ang full moon at ito ay nagsisimbolo sa pagkakaisa. Ang mga pista na ito ay ang kadalasan dahilan ng pagpunta ng karamihan sa Binondo dahil bukas ito sa publiko. Ngunit, asahan ang dagsa ng mga tao kahit na walang kaganapan dahil makulay at puno ng buhay ang bawat sulok ng Binondo, may pista man o wala. At syempre, hindi kumpleto ang Binondo experience mo kung walang pagkain. Tikman ng mga putahe na tiyak na magpapakilig sa iyong panlasa. Pork dumplings, noodles, dim sum, hopya, xiaolongbao, fried siopaw, at marami pang iba. Hindi lang taga Metro Manila ang naaakit. Pati na rin ang mga galing sa malalayong lugar ay dumadayo para matikman ang mga pagkain dito. Siksik sa sarap, sulit sa lasa, ang mga pagkain dito laging panalo sa sikmura. So if you want to experience the district's gastronomic delights, ay ano pa ang hinihintay mo? Nandirito ang Eng Bitin, Shanghai Fried Siopaw, Lanzhou Lamyan, Waiying Fast Food, Lingnam, Lord's Toast Bakery, at marami pang iba para sa'yo. Sabi nga nila, the way to a person's heart is through their stomach. At dito sa Binondo, ay talaga namang ramdam mo ang init at kilig sa bawat kagat. Isa man ang Binondo sa mga pinakamatandang lugar sa Pilipinas, ay hindi ibig sabihin nito na puro luma at hindi na maganda ang pamumuhay dito. Dahil sa pagtangkilik at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon, nananatiling buhay na buhay ang lugar na ito kapag dinadayo. Sa kasalukuyan, marami nang matatagpuan dito ng mga modern establishments at shopping centers tulad ng Lucky China Mall, mga condominiums, hotels at sari-sari ring mga stalls ng iba't ibang negosyo. Gaya ng mga nabanggit, marami ang nagbebenta ng mga alahas, gamit ng mga Chino na may kinalaman sa kanilang mga tradisyon at paniniwala, at syempre, maraming masasarap na pagkain ang ibinebenta sa mga kalye ng Binondo, kaliwat kanan pa. Kaya tungkulin nating mga mamamayan sa panahon ngayon na panatilihin ang buhay na tradisyon at kultura sa lugar na ito dahil isa ito sa mga makasaysayan at makabuluhang lugar na itinatag sa ating bansa. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Sa ating paglilibot, nabusog ang ating mga mata at tiyan sa mga pagkaing hatid ng distrito ng Binondo na talaga namang patok sa panlasa ng kahit sino. Naaliw tayo sa kamangha-manghang pagsasanib ng kulturang Chino at Pinoy. Natuklasan natin ang makulay na kasaysayan sa likod ng Binondo, pati na rin ang mga komunidad na nabuo ng ating mga kababayang mga Chinoy, at kung paano sila sumabay sa agos ng babago-bagong panahon. Grabe! Parang nanaginip lang ako. Pero ngayon, excited na akong isulat lahat ng natutunan ko.